Especially sa mga estudyante na ngayon nagsisimula pa lang. Kailangan ngayon pa lang matuto na kayong maging budgetarian. Kailangan nating i-invest, number 1, yung health natin. Dahil ito yung magiging puhunan natin eh. Number 2, gabayan mo nga po ako sa aking paglalakbay, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon. Ito po ang aking samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Hi. Thank you, Lord. Napakasarap na na lagi nating kausap ang Panginoon sa pamamagitan ng prayer. No? Aside. Yeah. Hopefully walang traffic, so update na lang maya-maya kung may traffic. Siguro pag may traffic, ila-live na lang natin para meron tayong traffic update. Phoenix muna tayo, paggas muna tayo para sigurado. Oh my gulay. Meron pa tayong panggas. Ang tanong, meron ba? Yun lang. May card naman ata sila. May card transaction kayo? Cash lang po. Cash lang? Sige. Unleaded. Okay. Bumukas yung likod. Boss, pagin na lang resibo, ha? Of course, dala pa rin natin ang ating dito. Ayan. Para hindi tayo nawawalan ng signal. Andito na tayo sa pinaka-traffic na lugar dito sa San Jose del Monte, Bulacan. Ito yung Malaria. Ayan. So, paunti-unti, may mga naman, may movement naman, pero bumper to bumper pa rin talaga siya. May mga dito, may mga signage na nakalagay, strictly no counterflow. Alam kong traffic, kaya inagahan ko na ang alis. Although alas 2 pa yung meeting natin sa Quezon City, umalis na ako ng mas maaga kesa ma-pressure ako dahil sa traffic. Magmadali ako dahil sa traffic. So, hindi maganda na rush ka. Andyan yung init ng ulo, disgrasya. So, yung temper ay talagang hindi mo na makokontrol dahil nga ang dahilan mo din, nagmamadali ka. So, kaya kung kayo ay mga taga San Jose del Monte, Bulacan, na papunta kayo ng Quezon City, umalis na kayo ng mas maaga para iwas sa traffic, iwas sa sakit ng ulo, iwas sa gulo, iwas sa away. Kasi for sure yung iba dyan singitan ng singitan eh. Yan, konti na lang. Makalagpas lang tayo dito, dire-diretso na yung biyahe to Commonwealth. Yun.
Buti na lang hindi ganun ka traffic. Pero ang mas matindi nito yung pauwi. Share lang tayo. Bakit ganun? Boss, asan ang Road 9? Road 9. Ito. Okay. Euro TV. Ha? Euro TV. Pinakadulo. Pinakadulo. Thank you. Boss, saan pwede mag-park? Sa ano ko Euro TV. Kay ha? Kanino mismo? Sino ba yun, yung magician? Yung magic? Sakto. Finally. Arrive. Sakto naman may parking ako. Thank you, Lloyd. Sabi ko na, everything happens for a reason eh. So, nabigyan tayo ng magandang slot, ng magandang parking. Dito pa yan ha. Ayan, yun yung entrance nila. At dito tayo nakapark. Thank you, Lloyd. So, charge muna tayo. Mamaya na lang ulit. So, nandito na tayo sa Euro TV, kung saan isa tayo sa mga guest na I don't know kung ano yung topic, pero isa tayo sa mga guests for today. So, for today's video, i-share natin bilang isang OFW kung paano natin napagtagumpayan yung mga struggle bilang isang OFW. So, okay. Samahan nyo ako mamaya dun sa loob. Okay, so tinawag tayo. Let's turn it up. Baka may makakalimutan tayong. Uy, kanina to. Euro TV, malaki. Video journalist. Fearless talaga to. Okay? Pero yung mukha niya, hindi naman siya nakakatakot. Okay? He is a radio reporter and he is also a former OFW, kaya marami siyang experience pagdating sa topic natin na hard work. And hindi ko napapahabain pa, let's give a big round of applause for my special guest, again, Mr. Anthony Sigua. Sir Anthony
Welcome back again dito sa Magic at iba pa. Thank you, Okay, buti hindi ka inulan. Ako inulan. Inabot naman ako ng ulan, pero nakaya na lang. Yun, ito maganda. Basta nakakaya na natin, di ba? So again, Sir Anthony, bati ka muna sa iyong mga fans, sa mga followers mo. Yes. So, magandang umaga, tanghali, hapon sa lahat ng ating mga kababayan all around the globe. Ayan, especially yung ating mga kababayan dyan sa Dubai, Abu Dhabi, at Northern Emirates. At lahat na rin ng ating mga OFW. Before nagkwentuhan tayo dito, nagkwento mo yung naging karanasan mo sa Dubai na natulungan ka ni Tito Sen. Yes. Ngayon, congratulations, nanalo siya sa Ayan. Walang hanggang pasasalamat. Unang-una sa Panginoon. Dahil kung wala ang ginawa ng Panginoon, walang ginamit ng Panginoon para makarating ako dito, hindi mangyayari yun. Kaya, yes. maraming salamat, Tito Sen, ayan, at sa kay Bossing, dahil kung wala sila, wala ako ngayon dito sa Pilipinas. Ayun. At talagang malaking tulong yung nagawa Yes. Oo. Dahil sabi nga nila, imposible na makauwi ako kasi it's money matter Yeah. Oo. Pag doon, nagkaroon ka ng problema financially, kailangan mong bayaran. More than 1 million yun in peso. Pero, sabi nga ni Tito Sen, ang importante, baka balik ka rito sa Pilipinas, baka uwi ka, baka pili mo yung pamahal mo sa buhay, mga family mo. Oo. Kaya, ayun. Kaya nga. At siguro kung napanood yung interview ko before kay Sir Anthony, siguro bigyan natin ng konting very brief summary kung ano ba yung tinutukoy. Baka yung iba din na nasundan yun. Ano ba talaga yung bakit ka sobrang nagpapasalamat? Kasi, bilang isang OFW, struggle ang ano natin, ang buhay natin. So, in short, nagkaroon ako ng problema na terminate ako sa trabaho, wala akong source of income, yung binabayaran kong bahay, hindi ko na kayang bayaran. Oo, so nagkaroon ako ng case, legal, ano ba tawag ko sa case na yan? Parang, unang-una, absconding. Kasi sa trabaho ko, hindi na nila ako pinag-report. Then, yun nga, yung sa cheque, yung talbog na cheque, I forgot kung ano yung firm nila doon. Bouncing check law. Sa Pilipinas, BP20P yata yun. Oo. May firm sila doon sa sa Dubai, I forgot. Pero sabi nga nila, since malaking halaga, imposible na makalabas ka. Kung hindi mo mababayaran yon, hindi ka makakalabas. Kaya I asked yung Filipino community, business council, at saka yung mga kaibigan na rin natin, hiningan ko. Pero kapos pa rin, hindi pa rin kayang bayaran. Malaking halaga Yes, malaking halaga yan. No? Eto nga, nung nakulong ako, siyempre, bilang isang OFW na makulong ka sa ibang bansa, ay talagang, sorry for the word, may ihi ka sa salawan mo. Nakakatakot bilang isang OFW. Ang inisip ko noon, hindi ko na makikita yung family ko. Ayun ang ano ko. So, pray pa rin ako, hindi pa rin ako nawala ng pag-asa. May nakilala akong Arabo. Sabi sa akin ng Arabo, anong ginagawa mo dito? Anong kaso mo? Binasahan ako. Sabi niya, yung kaso mo hindi dapat dito yan. Kumuha ka ng kaibigan mo, magharap ka ng passport para makalabas ka. Gawin mo ng paraan kung paano ka makakabayad. So, which is sabi ng iba, kahit ilang passport ang dalhin mo, hindi ka talaga makakalabas. Pero, sinunod ko pa rin siya. Paglabas ko, may tumawag sa akin from Eat Bulaga. Na nagpapahanap sila ng 5 OFW na matagal nang hindi nakakauwi ng Pilipinas. So talagang blessing in this case yun, yes, diba? Oo. At yun na nga yung kwento mo. Yes. At dahil doon, natulungan ka nila ng TVJ. Ayan. At ngayon ay, after mo makauwi dito, ayun na nga, di ba, natapos mo yung struggle na yon. So after that, pag-uwi mo dito sa Pilipinas, ikaw naman ay naging isang TV crew? Nag-start ako as a cameraman sa isang reality, parang reality TV show or gumagawa ng mga short film. So, since OFW ka, malikot ang isip mo, malikot yung imahinasyon mo, nag-direct na rin ako. Nag-direct ka ng anong mo? Short film. Oh, okay. So, nag-direct ako ng short film at the same time, naging cameraman ako. Okay.
Okay. Pero since kailangan natin ng source of income, so nag-try pa rin ako na mag-apply sa ibang company. Hanggang naipasok na ako sa isang dati siyang radio station. Yun, naging naging field reporter ako nung nasabing Station na yun. station na yun. Okay. And yun nga, kumbaga, paano ka napunta dun sa pagiging OFW mo tapos naging ka? I mean, bakit siya napili mo? Okay. Kasi lahat tayo, especially yung mga estudyante na nandito ngayon, focus nyo ngayon pag-aaral. Then after nyo mag-aral, after makagraduate, anong gagawin? Magkatrabaho. Yun ang kaibahan eh. Kasi before, naririnig ko sa mga kamag-anak ko, ikaw aral buti para ikaw maganda kita. Oh? Kung baga meron ikaw business. Yun yung dati eh. Okay. Pero ngayon, mag-aral ka ng mabuti para makakuha ka ng magandang trabaho. Okay. Diba? Ang laki ng kaibahan eh. So ngayon, graduating na tong mga to, naghanap sila ng trabaho. Hindi sapat yung kinikita nila dito, kaya lumipat sila o ng ibang bansa sila. Kasi dihamak talaga na 5 times to 10 times ang salary pag nasa abroad ka. Especially sa mga ganitong nasa technical or production. So, malaki. Hindi ko kayo niingan yung mag-abroad, ha? Ayun. So, ano yung mga topic natin is about hard work. Alam ko talagang very mahirap tamang ibang bansa. So, ano yung mga challenges, maliban doon sa di ba? So, ano yung mga naging challenges mo pa aside doon sa hindi ka makauwi? Basically, di ba? Sa trabaho, basically. Ano yung mga challenges? Usually, bilang isang OFW, para sa mga natin. Bilang isang OFW, hindi nawawala yung struggle eh. Yung tinatawag natin hard work, nandyan eh. Pag pumasok ka na bilang isang OFW, una mong is pakikasama. Pakikasama. Number 2 is yung loneliness. Kailangan matatag yung loob nyo na nasanay na kayo na wala dun sa feeling ng mga mahal nyo sa buhay. Okay. May iba't ibang reason kung bakit. Ako ang reason ko kasi yung biggest why at saka yung dala-dala kong pangarap. No? Biggest why kung bakit ako nag-abroad kasi gusto kong iangat yung family ko. Gusto kong mabigyan ng magandang kinabukasan yung anak ko. No? Yung dala-dala ko, yung pangarap na yon, pagdating ko sa Pilipinas, meron na akong kotse, meron na akong bahay. Ayun yung mga pangarap na gusto ko. Na nasa sa loob nun, talagang kailangan mong pagsumikapan. Doon papasok yung hard working. No? So, yung sila naging motivasyon mo Yes. to move forward. At yun nga, kumbaga kailangan meron ka dapat pinagtatuunan Correct. ng goals mo, di ba? Kasi pagka wala, minsan na-demotivate ka. Nadidiskarilo tayo. Yes, okay. So, actually, ang dami akong tanong sa'yo dito. Pinaganda ko mga 20 questions po ito eh. Sige, sasagutin natin lahat dyan. Kulang ang oras natin eh. Di ba? Ito na lang. Ano yung biggest lesson na natutunan mo all those years from Ito na lang. OFW Ano yung mo and ngayon nasa biggest media ka. lesson na natutunan So ano yung share mo, the biggest lesson mo? Okay. Biggest lesson, nag-start ako bilang share mo na biggest sa Okay. Nagbumabanggit ka ng restaurant. Biggest lesson, Restaurant? nag-start Oo. ako bilang Basta international Sige, sa okay. Nag-start ako as a crew sa McDonald's. Oo. Then, Basta naghanap international ako na Sige, okay lang. mas Okay. malaki- Nag-start ako a crew sa McDonald's. ang Then, naging nangarap ako na ano ko doon, realization, mas malaki pa. kailangan pala ikaw ay maging ang vegetarian. naging ano ko noon, realization, Yes. kailangan pala Paki-stay. ikaw Oo. ay Kasi meron maging tayong mga vegetarian. yung chicken lang, beef lang, Vegetarian. Yes. diba? Vegetarian. Gulay lang. Oo. Pero pag Kasi sinabi meron mong tayong mga vegetarian, yung chicken lang, Okay. beef lang. ito, especially sa mga Diba? estudyante na ngayon, nag-iisip Gulay na lang. magsisimula Pero pag pa lang. sinabi mong Kailangan ngayon pa lang, vegetarian, matuto na kayong maging vegetarian. Ito, especially sa No? mga estudyante na Hindi yung ngayon gastos nag-iisip dito, na gastos nagsisimula pa doon, lang. Kailangan pati ngayon dito, pa lang, pati doon. matuto na So, kayo maging vegetarian. means No? kung ano Hindi yung yung gastos meron dito, kayo ngayon, gastos kailangan doon, itabi nyo na. kape Kasi dito, kape magagamit doon. nyo yan So, at the vegetarian end of, means kung ano so, yung kung meron kayo ngayon, may mga kailangan emergencies. itabi nyo na. Kasi Yes, magagamit yes. So, nyo yan kailangan lagi at kayong may the madudukot. end of, Ang hirap na kumbaga, kung
OFW ka na uuwi na walang-wala. So, kailangan Or lagi kaya kayong may nagtatrabaho ka, Ang at the hirap end of the day, ng wala kang pambili. kung ano yung OFW gusto mo. ka na uuwi na walang-wala. O di kaya nagtatrabaho ka, at the end of the day, wala kang Diba? pambili. kung ano Kumbaga, yung gusto mo. matutong pag Parang sabi na wag mag-save. Yes. Correct. Diba? Diba? Kapag ang baon mo ay 200, 50 pesos lang ang gastusin mo. Yung 50 mag-save. mo sa akin. Yes. Diba? Kapag ang baon mo ay Okay, bahala ko kasi 200, 50 mag-congress pesos ng lang ang tama. gastos mo. Hindi, joke lang. Okay, good na tayo dito sa budget, di ba ba? Okay, tapatawanan tayo. Okay. Alright, so, ano naman, ayan, ito yung Good pwede na mo tayo maipayo dito sa budget, sa di mga ba ba? bata. Di ba, Tapatawanan pwede tayo. mong words of wisdom for them? Alright, so, ano naman, ayan, ito bukod yung sa pag- pwede mo maipayo sa mga bata. Meron bilang bang isang mga pwede estudyante mong o bilang words of isang wisdom for them? mamamayan, kailangan bukod sa natin mag-invest. Pagtitipid, bilang isang Pag narinig niyo yung estudyante, invest, ano yung pumapasok sa isipan niyo? Properties. Di ba? Pera, kotse. ano yung Pero, pumapasok sa isip? habang nagtatrabaho tayo, nag-aaral Diba? tayo, Pera, kailangan kotse. natin i-invest. Pero, number one, yung health Habang natin. nagtatrabaho Dahil tayo, ito yung magiging nag-aaral puhunan tayo, natin eh. So, kailangan natin mag-invest sa health natin, number pangalagaan one, natin yung health kalusugan natin. Kung Dahil kailangan ito yung natin magiging puhunan natin eh. So, kailangan natin mag-invest sa health natin, pangalagaan natin yung kalusugan natin. Malaman natin kung Kailangan ano natin yung mga nangyayari sa atin. Kasi minsan, kaya one ng katawan week natin check eh. up para Diba? Pero yung malaman natin kung ano kaya yung nung isip, mga nangyayari sa isipan atin. Kasi natin minsan, ng katawan natin kaya nung sumusuko katawan na. natin eh. Number two, Di ba? is Pero yung kaya nung knowledge. isipan natin pero yung dapat katawan natin mag-invest tayo sa knowledge. Number Tulad ng mga two ginagawa nyo. is Estudyante kayo ngayon pero knowledge. nandito kayo para dapat malaman mag-invest kung tayo sa paano knowledge. Tulad itong mga i-operate ginagawa itong niyo. ating mga Estudyante equipment. kayo ngayon pero That's nandito one kayo of para the investment. malaman kung paano Ayun, i-operate itong ating mga equipment. That's one of the investment. At yan ay nagmula Ayun, ayan. sa Paano personal naman si Sir experience. Andy? Yes. At yan ay nagmula sa At personal talagang, experience. Yes. Okay? Darating ang Iba yun time ang galing na mismo talagang sa mararanasan ka rin. experience ko Sige, yun. ang tawag ng Yun. cycle of life eh. At talagang, Yung naranasan natin, darating ang time, nung bata tayo, talagang mararanasan din nila yun. Sige, Pag ang tawag isa ng sa cycle of life. natin. Yung Kaya sa naranasan inyo natin, lang ay lagi kayo nung bata makikinig tayo, sa mararanasan inyong din mga nila. nakakatanda, sa mga lalo na sa mga Kaya magulang at sa kaya mga lagi lolo kayo at lola makikinig kahit na sila ay sa ano inyong pa, mga, may edad na, nakakatanda, yung wisdom. lalo na Kasi sa mga wisdom magulang comes at sa mga through lolo at lola, to the kahit years. sila ay ano pa, Hindi yan nakukuwala sa pag-google mo yung sa wisdom. internet. Kasi wisdom You can comes gain information to the years. through Hindi yan reading, nakukuwala diba? sa pag-google mo sa But it's internet. through experience mo You can gain information Especially today, through singit ko lang, singit ko lang sabi reading, mo, but yung wisdom. you Kasi, gain yung wisdom. meron na tayong Singit ko artificial lang, intelligence. singit ko lang sabi mo. Diba? So, medyo, yung wisdom. Kasi, nadadagdagan yung knowledge ng ating meron mga na tayong estudyante. artificial intelligence. Pero, huwag Diba? tayong mag-stick So, medyo dun sa nadadagdagan yung AI na knowledge ng i-inject ating sa mga atin. estudyante. Kailangan, sa atin pa Pero, nanggagaling yung mga huwag tayong ideas. mag-stick dun sa Bago AI na i-inject sa atin. Kailangan, sa atin pa rin nanggagaling yung Kasi mga kung lahat ideas. nanggagaling sa AI, Bago may stagnant na tayo eh. Diba? Yung knowledge i-apply natin natin. hanggang doon na lang. Kasi kung Umaasa lahat na tayo nanggagaling sa AI, Ano ba, meron may akong stagnant nabalita na ako tayo kung eh. nabalitaan yun. Diba? Yung knowledge natin hanggang doon na lang. Umaasa na tayo sa AI. Uy, ano ba, meron ako nabalitaan ako kung nabalitaan yun. Na nag-suicide. Merong isang, Suicide. hindi naman Then hindi naman na-discover, Pilipino, sa ibang bansa. nabasa niyo ba yun? May isang estudyante Hindi, na nabasa siya. nag-suicide. Nabalitaan. Then na-discover, nabasa niyo yun? Hindi. Okay. So, nag-suicide yung anak niya, tapos na-discover nila na gumagamit siya ng ng Okay. So, AI. nag-suicide yung anak niya, Basta, na-discover nung nila, nakikipag-usap ka, gumagamit siya ng tapos, mga AI. ang nangyari, para bang encourage siya Anong AI yun? nung Basta, AI na kung paano nakikipag-usap gawin ka. yung pagsusuicide. Tapos, ang nangyari, Diba? para Kasi bang yung ano encourage kasi, yung siya, tanda nyo na yung AI yung kasi, AI, kung paano gawin yung pagsusuicide. binabalik lang niya yung sinasabi mo eh. Kasi yung- I-observe yung nyo ano ha. kasi, yung tanda nyo na Kung yung ano yung AI sabihin kasi, niyo sa kanya, ibabalik ibinabalik na lang sa inyo niya yun. yung sinasabi mo. Correct. Observe Nire-reorganize nyo, lang ha? niya. Kung Okay? ano yung sabihin nyo So, sa kanya, lahat ng mga infos na ibabalik binibigay sa sa inyo inyo yun. ni AI, sa inyo din ang gagaling yun. Okay? Obserbahan So, yan. lahat ng mga Nagdadagdag infos lang siya na ng mga binibigay infos ni sa AI, sa inyo Google din ang or sa gagaling. social, sa ano, sa Obserbahan yan. internet. Pero Nagdadagdag basically, lang siya ng yung mga mga sasalit niya sa'yo, infos ifinitpick niya sa Google kung ano yung or tinatanong sa kanya sa at kung ano yung mga sa infos na internet. binibigay sa kanya. Pero Be basically, very careful. yung sasagot niya sa'yo, Huwag masyado ifinitpick umasa niya sa AI. kung ano yung Okay? tinatanong sa kanya at kung ano yung mga Yes. AI na lang. Ay. Very careful. Matatapak. Huwag masyado umasa sa AI.